Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ito po ang iyong lingkod, Associate Pastor Annie May Gonzales ng CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang aklat ng Bilang chapter 31 verse 25 to 54 na pinamagatang ang paghahati sa mga samsam. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami po'y nagpapasalamat sa kabutihang ginawa ninyo sa amin, sa lakas at hininga na patuloy nyo pong idinaragdag sa amin. Sa umagang ito, linisin nyo po kami at patawarin sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo upang lubos na dumaloy sa aming puso't isipan ang mga salita mo. Gabayan nyo po ang bawat isa sa amin at ikaw nawa po ang maihayag sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, gusto ko pong basahin ang ating Bible text na matatagpuan sa Bilang 31 verse 25 to 54. Medyo mahaba-haba po ito. Sabi po sa 25, sinabi ni Yahweh kay Moises, tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal. Bigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat 50 tao o hayop at ibigay mo naman sa mga Levita na nangangalaga sa tabernakulo. Ginawa nga ni Moises at Eleazar ang ipinag-uutos ni Yahweh. Ang nasamsam ng mga kawal na Israelita mula sa Midian ay 675,000 tupa, 70,000 baka, 61,000 asno at 32,000 dalagang birhen. Ang kalahati nito'y nauwi sa mga kawal. 337,500 tupa ang napunta sa kanila at ang handog nila kay Yahweh ay 675. Ang mga baka naman ay 36,000 at 72 nito ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga asno naman ay 30,500 at 61 ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay inihandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, lahat ng handog kay Yahweh ay ibinigay niya kay Eleazar. Verse 42 to 46, ang kalahati ng samsam na kaparte ng taong bayan ay 337,500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno at 16,000 babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 hayop o tao at ibinigay sa mga Levita na siyang nangangalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Pagkatapos, lumapit kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng polseras, singsing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay. Tinanggap ni Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila ang mga ito ay umabot sa 16,750 pirasong ginto. Hindi ibinigay ng mga pangkaraniwang kawal ang kanilang nasamsam. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni Moises at Eleazar mula sa mga pinuno ay dinala nila sa tuldang tipanan upang magpaalala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh. Amen. Ang Diyos po ang magbasa sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa mga talatang ito, inutusan po ng Diyos si Moises at si Eleazar na pari kung paano hahatiin ang mga samsam na kinuha mula sa mga Midianita pagkatapos ng kanilang pagkatalo. Ang mga samsam ay kinabibilangan ng mga hayop, mga mahalagang metal at mga bihag. Una, kinalkula ang kabuuhang dami ng mga samsam at pagkatapos ay hinati sa dalawa. Ang isang bahagi ng kalahati ay ibinibigay sa mga mandirigma na lumaban sa labanan at ang isa pang bahagi ng kalahati ay
ipinamamahagi sa natitirang mga Israelita. Isang bahagi mula sa bawat kalahati ang itinatabi bilang isang handog sa ating Panginoon. Isa sa bawat 500 mula sa bahagi ng mga mandirigma at isa sa bawat 50 mula sa bahagi naman ng mga Israelita. Ang mga bahaging ito ay ibinibigay kay Eleazar na pari bilang isang handog sa Panginoon. Ang natitirang mga samsam ay pagkatapos ay ipinamamahagi sa mga tao ayon sa mga tagubiling ito. Ipinapakita ng mga talatang ito ang sistematikong paraan ng paghahati-hati ng mga samsam mula sa digmaan na nagtatakda ng pantay na bahagi para sa mga mandirigma at sa mga natitirang Israelita. Ipinapakita dito ang hustisya at katarungan sa paghawak ng mga napanalunan. Ang piniling bahagi din ng mga nasamsam ay itinatabi bilang handog sa ating Panginoon. Ipinapakita po dito ang pagpapahalaga, pagkilala, pasasalamat sa Diyos bilang pinagmulan ng kanilang lakas, tagumpay at pagpapala. Ang detalyadong pag-uulat at pagbibigay ng tagubilin sa paghahati ng mga samsam or ng mga nasamsam ay nagpapakita ng kahalagahan ng organisadong pamamahala at pamumuno. Ipinapakita po nito na ang bawat hakbang ay may kaayusan at sinusunod ang mga utos ng Diyos. Itinuturo nito na pinapahalagan ng Diyos ang kanyang mga lingkod, high priest at mga Levita na may parte ng mga nasamsam. Ang handog na para kay Yahweh ay ibinibigay sa kanila. Dito ipinatunayan ng Diyos ang sinabi niya sa mga Levita na siya ang kanilang mana. Mga matutunan natin sa talatang ito, una po, dapat maging patas at makatarungan tayo sa lahat ng ating pakikitungo sa ibang tao. Iwasan ang pagkakaroon ng paboritismo, maging pantay sa pakikitungo, pagbabahagi at siguraduhin lahat ay nakakatanggap ng nararapat para sa kanila. Ipamalas po natin ang hustisya sa ating mga aksyon sapagkat si Kristo ay isang makatarungan na hukom sa ating mga gawain. Dapat tayong maging modelo ng katarungan. Pangalawa, tayo'y maglaan ng oras para magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ating natanggap na biyaya at tagumpay. Regular na magbigay ng handog at tulong sa simbahan at sa mga nangangailangan. Kilalanin natin si Kristo bilang pinagmumulan ng lahat ng mabubuti sa ating buhay. Magpasalamat sa Kanya araw-araw at ipakita ito sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa iba. Matuto din nawa tayo na kilalanin at pahalagahan ang kontribusyon ng iba sa ating buhay at komunidad. Pangatlo po, magbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa mga taong nag-aalay ng kanilang oras at lakas. Pang-apat, sundan natin ang halimbawa ni Kristo sa pagkilala at pagpapahalaga sa bawat isa. Maging mapagpakumbaba at tanggapin na hindi natin kaya ang lahat ng mag-isa. Ang iba ay mahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Panglima, gamitin natin ang ating oras, talento at yaman ng buong husay at iayos natin ang ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos kung ano ang nararapat para sa ating Panginoon. At panghuli po, maging disiplinado tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano at gamitin ang ating mga kakayahan sa paglilingkod sa Kanya. Sa atin pong pagtatapos, ang mga talatang ito ay nagpapaalala at nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagsunod, pasalamat, pagkilala sa Diyos at ang pagbibigay ng mga handog bilang simbolo ng paggalang at pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos at tayo po'y manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat po sa mga salita mo sa umagang ito. Tunay nga po na tinuturoan mo kami kung paano mamuno, magbigay at ibigay ang aming mga ikapo sa iyo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Gayon din po, pinapanalangin din namin ang aming bansa na samahan at pangunahan mo, Panginoon, ang mga namumuno, lalo na ang aming presidente, upang magawa po nila ang kanilang mga tungkulin na ayon sa iyong layunin. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas at ikaw lamang nawa, Panginoon, ang kilalaning Diyos ng aming bansa. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli, magandang umaga po mga kapatid. Nawa po'y palagi nating subaybayan ang programang Tinapay Mula sa Langit. Magkita-kita po tayo ulit bukas at malaya din po natin itong ibahagi sa iba upang mapagpala rin po sila. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. To God be all the glory.